Kamusta mga giliw na nakikinig? Ang pangalan ko ay Rosa. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa mga rebulto. Isang araw, kinausap ako ng aking kapitbahay para alukin na maging katulong sa isang malaking bahay sa San Juan City. Dati siyang nagtatrabaho dito pero hindi naman niya sinabi kung bakit siya umalis. Ako ay galing sa mahirap na pamilya, kaya hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang trabaho. Si Mrs. Mercado ang may-ari ng bahay. Matanda na pero malakas at mabilis pa rin kumilos. Hindi mo akalain na 90 years old na siya. Pumanaw na ang asawa at nasa abroad na ang mga anak. Kaya mag-isa na lamang siya. Sa umpisa, parang karaniwan lang ang trabaho ko. Paglilinis, pag-aayos, at iba pang gawain. Ayos naman ang lahat. Pero isang antigong altar ang nagdala sa akin ng matinding takot. Araw-araw, tinutupad ko ang mga tungkuling ibinigay ni Mrs. Mercado. Linisin ang altar, sindihan ang mga kandila, at palitan ang bulaklak kapag ito'y lanta na. May kakaibang pakiramdam sa altar ang nakakapagpabahala sa akin. Parang may sarili itong buhay at misteryo. Sa gabi, nagigising ako sa mga bangungot na parang totoo. Sa panaginip ko ang mga rebulto daw sa altar ay nagkakaroon ng buhay at naglalakad sa loob ng kwarto. Kung minsan, sinasakal naman ako. Hindi ko masyado pinansin ang mga panaginip ko. Ang nagdadala ng takot sa akin ay ang mga mata nito na parang nakatitig kapag ako ay dumadaan sa kinalalagyan nito. Bilog ang mga mata nito na parang hinihigop ang lakas mo kapag tinitigan mo. Ang kulay naman nito ay matingkad na pula dahil siguro sa sobrang tagal na nito. Meron itong detalyadong korte ng katawan na akala mo isang maliit na tao. Malaki ang tainga na matulis ang dulo. Mahaba ang buhok na aabot sa kanyang balikat. Kaya nakakapangilabot talaga. Ang mga damit naman nito ay parang gawa sa balat ng hayop kaya kakaiba ang kutob ko sa mga ito. Hindi normal ang nararanasan ko at parang may malakas na enerhiya sa paligid malapit sa altar. Yun bang parang mainit sa pakiramdam kahit sa loob ng bahay ay malamig naman. Isang beses, habang nililinis ko ang altar, biglang gumalaw ang mga daliri nito. Hindi ko alam kung malikmata lang ang nakita ko. Bahagya nga na naiba ang pwesto nito. Kaya tumindig talaga ang mga balahibo ko. Hindi ko na lang ito sinabi sa amo ko dahil baka mapagkamalan akong sira ang ulo. Araw ng Sabado, nilalagyan ko ng bulaklak ang altar nang biglang kumapit ang kamay ng rebulto sa braso ko. Sa sobrang gulat ay nagsisigaw ako. Agad ko namang nabitawan ang mga bulaklak na hawak ko. Kitang-kita ko ang bibig nito na naglabasan ang matutulis ng ngipin na sa tingin ko ay may bahid pang dugo. Lumabas ang manipis pero mahaba nitong dila. Nagsisigaw ako sa takot pero hindi pa rin bumibitaw ang rebulto. Akmang kakagatin ako nito. Ibinuhos ko ang lakas ko para pigilan ang paghila nito. Madali akong pinuntahan ni Mrs. Mercado at nang ito ay makita, agad siyang nagbanggit ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa, unti-unting bumalik ang rebulto sa dati nitong anyo. Bumitaw na rin ito sa pagkapit sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyari. Hinawakan ko pa ang mukha ko, akala ko si panaginip na naman ito. Namumula pa ang aking braso. Hinang-hina ako na parang bumuhat ako ng isang mabigat na bagay. Humingi ng paumanhin sa akin si Mrs. Mercado. Sinabihan ako na ilihim ang mga nasaksihan. Agad naman akong sumang-ayon. Hindi naman siya nagbigay ng paliwanag sa mga nangyari.
Dahil sa takot, nagsabi ako na aalis na kinabukasan. Pinigilan niya ako at nangakong dadagdagan pa ang aking sweldo. Pumayag naman ako dahil kailangan ko rin naman ito. Siya na mismo ang nag-aasikaso sa altar. Paglipas ng mga araw, napag-alaman ko sa mga kapitbahay na hindi ordinaryong mga rebulto ang nasa altar. Ito'y may kaugnayan sa pangkukulam at sumpa. Nabili ito ni Mrs. Mercado sa isang kaibigan. 30 taon na ang nakakaraan. Ito raw marahil ang nagbibigay sa kanya ng lakas at mahabang buhay. Pero wala naman silang katunayan. Sabi pa nila ang mga rebulto ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi basta kayang pigilan. At ang takot ko na naramdaman ay hindi pangkaraniwan. Lumipas pa ang mga araw, naisipan kong umalis na lamang at bumalik sa aking probinsya. Subalit kahit naroroon na ako, hindi pa rin ako nakakalaya sa pangamba. Ang mga rebulto ay patuloy pa rin sa aking mga panaginip at nagpapakita ng masamang anyo. Parang may malakas na koneksyon na hindi maipaliwanag at parang sinusundan pa rin ako ng kapangyarihan nito sa kabila ng distansya. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang mga takot ko. Naisip ko na pananampalataya sa Diyos ang magiging sandata ko laban sa kahit anong misteryo. Natutunan ko rin ang halaga ng pagdadasal para malampasan ang anumang kakaibang pangyayari na hindi kayang ipaliwanag sa modernong pamumuhay. Sa ngayon, bihira na mapaniginipan ko ang mga rebulto at umaasa na titigil din ito balang araw. Ikaw, mahilig ka rin ba sa mga rebulto?